kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda na restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right. Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Binita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala rin din. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Eh di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden?
Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Ay, yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Heto yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Ay, hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila, Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya, management ang pinako nila sa akin. ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga palang nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural, girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis na. Hindi ka pwede tumakas! Ano nagutan mo ang pagsaksak mo kay Alvin? Anak, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko pong nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano?
Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna, ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ng tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya. 7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayo man kami noon, muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.